Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong pinalalabas nila na itong abogado raw po na gumawa ng affidavit ng ating po mga soldiers, ang 18 ex-marine, ay pinalalabas po nila na bayaran at house-show daw po mga kababayan. Ito po, nagsalita po si Atty. Pascual. Hindi raw po siya bayaran at hindi po siya house-show. Ganyan-ganyan po ang script. Scripted na scripted. Hindi kaya. Ganyan din po ang ginawa nila kay Gutesa para po siraan ang kredibilidad at para po mailihis ang issue ng korupsyon sa kanila. Hindi po ba? Unbelievable. Gamit na gamit po ang media. Dahil nga po pati ang media, ayon sa mga Marines, ay kasama karamihan sa kanila na dideliveran ng mali-maleta. At ganun din po sa social media. Pakinggan po natin si Atty. To appear on the 12. However, may previous commitment pa ko, so I requested for an earlier setting. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, no? And they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, umarap ba yung 18 ex-Marines nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribed the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 affiants. Sir, kayo po ba? As I've said, it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, no? It is a mere affidavit. Only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is just ordinary administer the oath. They affirm it, and we are bound to administer the oath because they confirm that it is their voluntary statement and allegations contained in the affidavit. So ganun lang, hindi po unusual yon. Meron namang mga affidavit na joint marami. Ito lang kasi 18, no? Nasabi nga rin po ni Ombudsman Remulla na magkakasama sila palagi, alam nila lahat ng nangyayari. Ganito po yan. Ang notary public po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan or yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa, walang pangako, walang gantimpala, walang pera, hindi sila pinwersa. At kapag yan ay kinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung oath nila. Yun po ang trabaho namin. Bali, hindi niyo po nabasa sa yung affidavit prior? We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Hindi po namin trabaho yun. Basta sinasabi po nila, usa po namin binigay ito at nakaharap kami sa iyo, ito po yung competent evidence of identity namin, kami po pumirma niyan, notaryohan po namin. Yun lang po. Attorney, ano po yung nakikita niyo lumalabas sa news na kino-contest ninyo? Ano yung hindi totoo? Wala po, hindi na po kasi ako tumitingin dyan kasi hindi ko na po alam kung anong totoo No? Yan po mga tambay. Nakita nyo po ang mga media. Talagang ang mga media ay gamit na gamit po. Mga kababayan, hinahanapan po nila ng butas ang 18 Marines. Kasama na po yata ang media. Tagapagtanggol ng Ombudsman di umano. At pinaliwanag po ni Atty. Pascual na talagang meron pong
joint affidavit. Kaya lang po ito po marami. Pero nagkakaroon po talaga ng joint affidavit. Marami lang po ang 18. Hindi po ba? Kaya nga lang po, dito po, kay Ombudsman, ipinaliwanag na rin po yan ng abogado ng ating po mga soldiers na kaya po gusto daw, di umano ng Ombudsman na individual, isa-isa na affidavit ang gawin, mga kababayan, dahil madali raw pong nilang masuhulan at mabili di umano. Kaya dito po, lahat po ng pinaliwanag na abogado, mga kababayan, hindi po trabaho nito pong ni Atty. Pascual na imbestigahan ang nilalaman ng mga sinasabi nilang ebidensya. Ang trabaho lang po niya ay bigyan po ito ng affidavit, mga kababayan. Bigyan po ng notaryo. Inotaryo at bigyan ng affidavit ang kanilang mga sinumpaan, yung kanilang oath. Hindi po ba na hindi sila pinilit? Walang bayaran, walang suhulan. Hindi po ba? Palibasa po ang mga media at mga trolls. May bayaran, may suhulan. Di umano. Kaya po hindi po nila nakikita at ayaw po nilang mapanagot. Hindi nyo po ba napapansin? Ang mga media natin karamihan, parang ayaw po nilang panagutin ang nakawan, ang paglimas sa pera ng bayan. Trilyon, daan-daang bilyon ang issue ng korupsyon. Pero ang media, nakita nyo po, wala silang pakialam na mapanagot ang tunay na mga magnanakaw. Palibasa yata, kasama rin sila ron sa nabibigyan. Hindi nyo pa ba napansin kung gaano na po kasama di umano ang media sa ating bansa? Hindi naman lahat. Pero yung mga nabibigyan ng maleta, ubod na ng sama. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Pascual. At least, ipinamukha nyo po. Pinamukha nyo po sa mga media na bayaran di umano na hindi po kayo hausyaw at hindi po kayo bayaran. Ginawa nyo lang ang inyong trabaho bilang kayo po'y abogado at nagnonotaryo dito po sa lumapit sa inyong kliyente. Siyempre po, trabaho nyo po yan magnotaryo, abogado. Hindi po ba? Kaya po mabuhay po kayo. At least ipinakita nyo po yung totoo na hindi po kayo bayaran at ginawa nyo lang ang inyong tungkulin dito po sa mga soldiers na nagpa-affidavit at humingi po ng notaryo, nagpanotaryo at affidavit sa inyo. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang ating mga mainstream media, mga kababayan, dahil alam naman natin kung kanino nagtatrabaho ang karamihan dyan, hindi po ba? Protektado po nila di umano ang mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi kaya? Mabuhay po kayo, Atty. Pascual. At thank you rin po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy na nagsusubscribe, mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like and share, thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Nancy Lumampaw, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Joe Bilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona, Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong, at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy lang po tayo, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo at ang ating pong mga soldiers at ex-marine ay sama po natin sa ating mga panalangin na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan.
At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Tis-tis lang po muna tayo. Bye-bye!